nagsasalita pa sina Pedro at Juan tungkol sa kanilang pinagaling nang dumating ang mga saserdote, ang kapitan ng mga bantay sa templo at ang mga Saduseyo. Galit na galit sila sa dalawang apostol sapagkat ipinapahayag nila sa mga tao na si Jesus ay muling nabuhay at ito ang katunayan na muling mabubuhay ang mga patay. Kaya't dinakip nila ang dalawa, ngunit ikinulong muna hanggang kinabukasan sapagkat gabi na noon. Gayunman, marami sa nakarinig ng kanilang pangangaral ang sumampalataya kay Jesus at umabot sa 5,000 ang bilang ng mga lalaki. Kinabukasan, nagkatipon sa Jerusalem ang mga pinuno, ang matatanda ng bayan at ang mga eskriba, kasama nila si Anas na pinakapunong saserdote, si Caifas, si Juan, si Alejandro at ang buong angkan ng pinakapunong saserdote. Pinaharap nila ang mga apostol at tinanong, "Sa anong kapangyarihan o kaninong pangalan ninyo ginagawa ang bagay na ito?" Sumagot si Pedro, "Napuspos ng Espiritu Santo, mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, talastasin ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito'y nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristong taga Nazaret. Siya'y inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao." Ang salita ng Diyos. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. O pasalamatan ang Panginoong Diyos pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel bayaang sabihit kanyang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Lahat ng may takot sa Panginoong Diyos dapat magpahayag. Ang pag-ibig niya'y hindi magwawakas. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Ang batong natakwil ng nangagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng batoy higit na mahusay. Ang lahat na ito ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod o kahanga-hanga ang araw na itong ang Diyos ang nagbigay, tayo ay magalak ating ipagdiwang. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Kami ay iligtas, tubusin mo poon, kami ay iligtas. At pagtagumpayin sa layunit hangad, ang pumaparito sa ngalan ng poon ay pagpapalain. Magmula sa Diyos ang pagpapalay kanyang tatanggapin, ang poon ang Diyos. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinaguriang kambal, Natanael na taga Cana, Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at 2 alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako, sasama kami," wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka, subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pangpang, subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong huli?" "Wala po," tugon nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo," sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon iyon." Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pangpang, sakay ng munting bangka, hila-hila ang lambat na puno ng isda.
Hindi sila gaanong kalayuan sa Pangpang. Mga 90 metro lamang. Pag-ahon nila sa Pampang ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo, sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa Pampang ang lambat na puno ng malalaking isda, 153 lahat. Hindi napunit ang lambat kahit gaano karami ang isda. Halikayo at mag-almusal tayo, sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila, gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon na naman ay Biyernes at of course maligayang pagbati sa inyo sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ngayon ay pinagdiriwang pa rin natin ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon with a solemn octave, kung saan pinagninilayan ang bahagi ng Ebanghelyo ng muling pagkabuhay. Ang 8 araw ay tinatrato natin parang isang araw lamang. Bagong araw, bagong buhay na walang hanggan. Ngayon sa ating Ebanghelyo, madali natin mahihalin tulad ang ating sarili kanila Pedro at iba pang mga apostol na nagdesisyon manghuli muli ng isda, bumalik sa dati nilang nakagawian, maghanap buhay bilang mangingisda. Ito'y pagkatapos na nakita na nila si Jesus na muling nabuhay. Hindi pa rin sila kumbinsido. Sinugo sila upang sumaksi at gawing alagad ang mga tao sa lahat ng bansa. Marahil sa utos na ito ng ating Panginoon, nalito sila kung anong ibig sabihin ni Jesus. Yung magpunta sa lahat ng bansa, siyempre isipin nila, paano yung budget? No? Anong sasakyan natin? Seryoso ba talaga si Jesus sa sinasabi niyang ito? Hindi nila makita ang posibilidad ng utos na ito ni Jesus na may sasagawa nila. Ganoon din sa ating parokya kapag may mga bagong panukala o bagong project na hindi pa lingid sa kalaman ng mga tao, nahihirapan umusad, no? Merong mga pangamba. At dito kay Jesus, para bagang dun sa mga kanyang mga apostol, walang interesado sa kanyang utos. Lalo pat biglang nawala sa piling nila si Jesus. Marahil iniisip nila kapag nagsalita sila tungkol sa muling pagkabuhay kay Jesus, ay mapahamak sila. Magagalit tiyak ang mga otoridad sa kanila, lalo na yung mga Saduseo, di ba, na hindi naniniwala sa muling pagkabuhay. Nandun ito, mapapakinggan sila. Kaya maunawaan natin kung bakit ganun na lamang ang alinlangan ng mga apostol na gumawa ng anumang mapangahas na hakbang kaagad-agad. So, ang desisyon as is muna. Balik muna sa dating nakagawian, nakasanayan. Ganito ang kawalan ng kasiguruhan, pagdududa, alinlangan, mga tukso na pumapasok sa ating isipan kapag may mga bago tayong gagawin na hindi pa natin alam at di tayo sigurado. Kahit sa pagtuturo ng simbahan, may marami sa atin na nagdadalawang isip, no? May alinlangan, kaya hindi tayo nagbubunga. Ginagawa tayo minsan itong inutil, kaya hindi tayo umuunlad sa pananampalataya dahil sa kakulangan ng ating pagtitiwala sa ating Panginoon. Sa pagkakataon na ito, no, ay di pa bumababa sa kanilang Espiritu Santo. Kaya naman, ginawa lang nila kung ano yung kanilang nakasanayan. At ano itong nakakasanayan nila? At ganun din tayong lahat, palaging manigurado. Piliin kung ano yung mas komportable o yung convenient sa atin.
Sa halip na harapin ang ditiyak na mangyayari, magtiwala sa sinabi ni Jesus, mangingisda na lamang muna. Tutal, talaga namang mangingisda ang kanilang hanap buhay. No? Para walang masyadong komplikasyon. Ang resulta, kahit magdamag sila sa laot, wala silang nahuli. Pagod, puyat, pero bigo pa rin. Saan sila nagkamali? Di ba't mabuti naman na bumalik sila sa kanilang hanap buhay? Marangal naman ang pangingisda. Ano naging diferensya? Hindi nila sinunod ang kalooban ng Diyos. Dahil sila na ngayon ay may bago ng bukasyon na magpapaganap ng kanilang pagkatao. Magbibigay ng kahulugan sa kanilang buhay. Magiging adventure ang kanilang buhay. Di na mamumuhay para sa sarili lamang, lalabas sa kanilang sarili. Hindi na sila mamalakaya ng isda, kundi sila ngayon ay mamalakaya ng mga tao. Di na sila dedepende sa kanilang kakayanan, sariling sikap sa mga plano, sa strategiya, mga teknik. Sa halip, ay buo nilang iaabandona ang kanilang sarili sa Diyos, magtitiwala sa Diyos. They are now evangelizers. Di nila kailangan iwasan ngayon ang krus. Ang krus ang mga magpapahirap o kaya mga uncertainties. Mahalaga na sinasamahan ang nag-e-evangelize para sa kanyang testigo ng mga krus na ito. Sapagkat kung kailan ako lalong mahina, sabi ni Pablo, saka naman ako nagiging malakas. So necessary sa evangelization ang krus. Ang evangelization kasi ay hindi nakadepende sa kakayanan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya naman nang simulan nila magtiwala sa pamamaraan ni Jesus, sa kanyang salita sa kalooban ng Diyos, sabi ni Jesus, ihagis ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka. At nangyari ang himala. Nakamangha ang resulta. Halos di nila mahatak ang lambat sa dami ng kanilang huli. Kailangan pa nga silang tulungan ng iba pang mga disipulo na nasa pangpang upang iahon ang napakarami nilang huli. Nagbunga ngayon ang kanilang pagtitiwala at sigurado sila kung kanino nanggaling ang kapangyarihan nito, kung sino ang may kagagawan. Kaya nga lumabas sa pananalita ni Juan, it is the Lord. At lahat sila ay sumang-ayon dito. Si Jesus ang kanilang kaharap. Si Jesus ang nag-utos sa kanila. Sabi ni Jesus pagkatapos, hali kayo mag-almusal muna tayo. So biglang may kainan. Alam niyo maraming eksena sa Ebanghelyo na ang tema palagi ay pagkain. Marahil pinapaalala din sa atin na ang presensya ni Jesus ay naroon sa pagdiriwang natin ng banal na Eucharistia, na kung saan meron ding handaan, may kainan. Alam niyo, may kabanalan palagi kapag sama-sama tayong kumakain, humihingi ng blessing, nagdarasal bago at pagkatapos kumain. Binibigyan ng sustansya ang ating katawan para makabahagi sa mga gawain ng Panginoon. Mahalaga ang pagkain. Sa kainan, natututo tayong magmahalan. Na nahahawakan natin ang Diyos, nakikita natin sa kainan na ito. Kailangan ng ating katawan at kaluluwa ang pagkain. Ngayon, ang kapangyarihan ni Jesus na muling nabuhay ay sumasa atin. Sinamahan niya ang mga apostol kahit sila'y may pag-aalinlangan. Puspos ng Espiritu Santo, sina Pedro at Juan na dating mga pangkaraniwang mangingisda lamang dun sa unang pagbasa mula sa aklat ito ng mga gawa ng mga apostol,
ay walang takot na pinahayag ang kanilang pananampalataya kay Jesus na muling nabuhay. Of course, alam natin na meron silang pangamba, pero dahil nga taglay na nila ang Espiritu Santo, kahit nakapaligid sa kanilang mga makapangyarihang otoridad sa Jerusalem na nagpapako kay Jesus. Alam niyo, yung konseho na nagdala kay Jesus ay naroon sa kanyang nagdala sa kanya sa kamatayan. Alam nila na pwede rin gawin sa kanila ito, pero hindi sila natakot. Subalit, hindi na mahalaga sa kanila ang approval ng tao kasi, kundi ang mas mahalaga ay ang kalooban ng Diyos. Hindi na sila namumuhay ayon sa dikta ng laman, kundi sa dikta na ng Espiritu ng Diyos, kapangyarihan ng muling pagkabuhay. Kumbinsido na sila na walang ibang paraan ng kaligtasan, walang ibang pangalan ang makapagliligtas sa sanlibutan, kundi sa ngalan lang ng ating Panginoong Hesus. Maraming salamat po sa inyong lahat at ngayon tayo'y mananalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Diyos naming Ama, palalimin mo pa ang aming pananampalataya na makita ang iyong presensya at ganun din ang iyong kapangyarihan na ng iyong anak na muling nabuhay sa aming araw-araw. Samahan kami nawa sa pagharap sa lahat ng paghihirap at pagsubok upang huwag kaming manghinawa at manumbalik na lamang sa dati naming buhay, sa mga nakagawian. At gawin mo na kami palaging nagtitiwala sa iyo, sumusunod sa iyong kalooban, huwag mo kaming pababayaan. Na sana din ang mga nauna sa amin na lumisan sa mundong ito, pati na ang ating Papa Francisco, ay tanggapin mo sa kalangitan na walang hanggan. Ang lahat na ito inihiling namin sa ngalan ng Anak at si Kristong aming Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.